Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan ng pamilya ni Norman at ni Harleen. Hindi dahil sa lungkot at pagdarasal sa namayapang ina ni Norman, kundi dahil sa tensyon na namutawi sa pagitan nila ng pamilya ng binata. Lalo na sa ama ni Norman na ilag ang mga mata sa kanya. Ang iba naman sa pamilya ni Norman ay abala sa pag-aayos sa mesa, kung saan ipinatong ang larawan at ang marble urn ng abo ng ina ni Norman. Sa gilid niyon ay mga iba't ibang uri ng bulaklak. Gusto niyang sumbatan itong ama ni Norman. Nararamdaman niyang galit na lumulukob sa kaibuturan ng kanyang puso. Pero mas pinili niyang manahimik. Wala siya sa lugar para mag-iskandalo. At hindi iyon ang tamang oras para roon. Nawala rin ang mga ito at kailangan ng mga ito ng pribadong katahimikan. Kaya naman tumayo siya saka bumaling kay Norman. Uuwi na ako. Are you sure? Tumango siya. Yes. Saglit niyang binalingan ng pamilya ni Norman. I am sorry for your loss. Salamat sa pagpunta. Nautal na ani ng ama ni Norman. Tumayo si Norman upang ihatid siya sa labas. Gusto mo bang ihatid kita sa inyo? No, tanggi niya. Kailangan ka ng pamilya mo. Mas maiintindihan ko kung mananatili ka muna rito. I really need to go because I can feel it. I hope you understand. Tumango ang binata. Of course, I am sorry. Bakit? Kailangan mo pang mapunta sa sitwasyon na hindi ka komportable. It's fine. I am used to it. Hinaplos niyang pisngi ng binata. I am here for you. Narito ka pa rin ba sa tabi ko sa mga susunod na araw? Natigilan siya sa tanong ng binata. I mean, pagkatapos namin na isaboy ang abo ni Mama, mananatili ka pa rin ba sa tabi ko? Norman, I don't want to beg or to force you to be with me, but I just can't bear losing you. Nakaramdam siya ng awa. Alam niyang hirap na ito sa sitwasyon nilang dalawa. Ganoon rin naman siya, higit kanino man. Alam niyang hirap na hindi kasama sa tabi niyang binata, lalo na ngayon na nagdadalang tao siya. Can we start over again? I promise, no lies, no secret. I will tell you everything. Just please, Harleen, be with me again. Pagmamakaawa ni Norman. Give me another chance. Please? Akma itong luluhod ng agad niyang kinuhang magkabilang braso nito upang pigilan ito. Norman, don't do that. Huwag kang lumuhod sa akin. Hindi niya naiwasang mainis sa kanyang sarili. Hindi niya akalaing makikita niya si Norman sa ganoong sitwasyon. Muli na namang humikbi ang binata. Magkakahalong emosyon ang nakita niya sa mga mata nito. I don't know what to do anymore. Nauubusan na ako ng solusyon. Hindi ko alam kung paano ko pa makukuha ang tiwala mo. Natatakot akong mawala ka. Hindi ko alam kung paano ako mabubuhay kung wala ka. Kung hindi kayo ng anak kong makakasama ko sa habang buhay. Still, you don't have to kneel. I have to. Kung yun lang ang paraan para mapatawad mo ko, gagawin ko. Napatawad na kita, Norman. It's just that... Please, Harleen, I beg of you. Handa akong maghintay. Sabihin mo lang sa akin na mahal mo pa rin ako. Na ako pa rin ang mahal mo. I love you. Kinuha niya ang pisngin nito at inangat upang magtama ang kanilang mga mata. Namumugto ng mga mata ni Norman. At kulang na lang ay pipikit na ito sa paulit-ulit na pag-iyak. Alam niyang pagod na ito pero pinipilit pa rin nitong sarili sa kanya. Dahil doon ay labis siyang nasasaktan para sa binata. Hindi niya maiwasang maramdaman ng konsensya. Naging makasarili siya at tanging sarili lamang ang iniisip. Alam niya na pareho lang sila ni Norman pero mas pinili niyang unahin ang sariling nararamdaman. I love you and that will never fade. Kahit ano pang kasalanan ang gawin mo, hindi yun mawawala ang pagmamahal ko sa'yo. Talaga? Umaasang sambit ni Norman. Ang lungkot sa mga mata nito ay napalitan ng kaunting kasiyahan. Kahit papaano'y napangiti ang binata, tumango siya. But we can't do this right. Hindi ngayon na hindi ko pa naayos ang sarili ko. I have to fix something before I really come back to you. What is it? I'll let you know when I am done. For now, stay here. Magpahinga ka at samahan mo muna ang pamilya mo. Babalikan mo ba ako? Yes. Niyakap siya ng binata ng mahigpit. Animoy iyon ang huling pagkikita nilang dalawa. Ramdam niyang mainit nitong hininga sa kanyang balikat.
ang halik nito sa likuran ng kanyang tenga at ang malakas na tibok ng puso nito. I love you, Harleen. I can't lose you. Not now or ever. I love you too. Siya nang kumalas sa yakap. I have to go. Pwede ba tayong magkita bukas? Nakangiting tumango siya. You can come over to my house tomorrow. Thank you, Harleen. Hindi naman nabigo si Harleen nang puntahan niya sa mansyon ng kanyang lolo. Tinawagan niya kasi mga sekretarya ng lolo niya sa mga opisina nito. At wala ito roon. Kaya naman napagtanto niyang nasa mansyon ito at nagpapahinga. Nakaramdam siya ng inis nang makita ang babae na kumausap kay Norman. Sinalubong siya nito ngunit hindi niya ito tinapunan ng tingin. Taas noo siyang pumasok sa loob ng mansyon. Naroon si August at Blue. Pati na rin si Zeus na mukhang hindi maganda ang timpla. Ngunit nawala ang tensyon sa tatlo nang makita siya. Hey, Roxy. How have you been? Tanong ni Blue. I am fine, I guess. We heard about your boyfriend's mother. We are sorry for his loss. Lumamlam ang tingin nito. Thank you. Nandito ba si Lolo? He is in his office. Hindi naging maganda ang tono ng sagot ni Sue sa kanya. I'll take my leave first. Naguguluhang sinundan niya ng tingin si Sus bago bumaling sa dalawa na nagkibit-balikat lang. His wife is missing. Balita ni August. Well, more like she ran away. Why? It's something you shouldn't know. Nandito kami para kausapin si Lolo tungkol sa bagay na yan. Ani Blue. But he ordered us to go back to Spain for important business. Wala naman kaming magawa kundi ang sumunod. So, that's why he's pissed? Tumango si Blue, pero kakaibang nakita niya sa emosyon nito. Yeah. Napabuntong hininga pa ito. Nasa office ang lolo mo. Salamat. Iniwan na niya ang dalawa at nagmamadaling tumungo sa ikalawang palapag kung nasaan ang opisina ng lolo niya. Malawak ang itaas at maraming silid. Kaya naman kung hindi pamilyar ang isang tao sa mansyon, ay tsak na mawawala ito. Hindi naman nagtagal nang marating niya ang pintuan ng opisina ng lolo niya. Kumatok siya at nadinig ang boses ng kanyang lolo sa loob na pinapapasok siya. What's the matter, Iha? Kapansin-pansin rin ang hindi magandang mood ng kanyang lolo. Kaya naman hindi siya sigurado kung tama ba na pag-usapan nilang sadya niya. Ngunit naroon na siya at ayaw na niyang palampasin ang sandaling iyon. Kaya naman lakas loob niyang inilapag sa mesa nitong papel na nagsasaad ng kanyang makukuha. Nag-angat ng tingin ng kanyang lolo. Naguguluhan siya ngunit bakas ang ngiti sa labi. I don't get it. Are you giving up? You won. Mas lalong gumaspang ang ngiti nito. So you finally made your choice? Mahal ko siya. At alam kong kaya mo siyang ilayo sa akin kung sakali mang mali ang desisyon ko. I really wanted to become the CEO of your company. But I am sure I will never be truly happy. I see. Now you've realized the value of a person. Sumandal ito sa upuan. I am happy for you. Remember that sometimes not getting what you want is a wonderful stroke of luck. Meron sana akong gustong pag-usapan natin. Yeah, I figured you'd come. So? May kinuha ito sa drawer na inilapag rin sa mesa. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mabasa iyon. Certificate of marriage? Bumaba ang tingin niya sa isang pirma. Mas lalo lang lumaki ang kanyang mga mata at umawang ang kanyang labi. And Norman already signed it? Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Magkahalong emosyon ang kanyang nararamdaman sa mga oras na yon. At hindi niya kayang itago. I did not threaten him. As soon as I showed this to him, he signed it right away. Mahina itong natawa. Kung ako lang gusto ko ng magarbong kasal para sa inyo. But since Isabel scolded me for that, I learned that not all weddings have to be luxurious. As long as two lovebirds unites, that is more important. Lolo, A simple ceremony with your family will be enough to prove your vows. baka sa mukha ng kanyang lolo ang saya. Hindi man nakangiti. Muli itong nagbukas ng drawer at may kinuha roon. Muli nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang isang luma at maliit na kahon. Kulay maroon na may maliit na gintong heirloom sa gitna niyon. Napatakip siya ng bibig na mapagtanto kung ano yon. Hindi siya makapaniwala. That is... Yes, our wedding ring.
Apparently, this ring has to be passed down through generation. It's your grandmother's ring. Simula pa sa kanununuan niya. But I am not... You are our granddaughter. Putol sa kanya ng lolo niya. Itaga mo sa isip mo yan. Bakit ako? Maluha-luha niyang tanong. Hindi pa rin siya kontento sa sinabi ng lolo niya. Higit kanino man, alam niya sa sarili niya na hindi siya karapat-dapat na pamanahan ng ganoong kahalagang bagay. Hindi dahil hindi siya tunay na apo, kundi dahil sa kanilang lahat siyang naging kahihiyan ng pamilya. Hindi man sabihin ng mga ito ngunit ramdam niya. Pero kahit na ganoon ay mas pinili pa rin ng lolo niya na ipamana sa kanyang singsing ng mga ito. Ang isa sa naging parte ng pag-iisang dibdib ng kanyang lolo at lola. Napakagat siya ng labi upang pigilang bumuhos ang kanyang emosyon. Nag-aalangan niyang tinanggap ang kahon. Nag-aalala na baka nagbibiro lamang ang lolo niya. Pero seryosong mga mata ng kanyang lolo. From that moment you were introduced to us, you are our granddaughter. If we could time travel on the first day we met you, you could see how happy we are to see you. Especially your Lola. She was beaming from ear to ear, jumping like you are the greatest gift in life. May kung ano sa puso niya sumabog sa sinabi ng kanyang lolo. Hindi niya maiwasang maging masaya, lalo nang maalala niyang lola. Bata ka pa kaya hindi mo pa alam, pero sobrang importante ka sa kanya. You are her favorite. Really? Tumango ang matanda. She always looking forward to see you. Minsan nga ay mas marami pang pasalubong mo kaysa sa iba mong pinsan. Hindi ko sinasabi sa'yo to para pagaanin ang loob mo. Wala akong magagawa kung tingin mo pa rin sa sarili mo ay ampon. Pero sa amin, sa lola mo, isa kang regalo ng langit. So open it. Sinunod niya ang kanyang lolo. Pinuksan niya yun at halos manindig ang kanyang balahibo. Nang makita ang dalawang singsing na magkatabi, animoy mga bago dahil sa kumikinang na diamante at gintong bumabalot sa mga iyon. Wow! Hindi niya maiwasang mamangha sa diamanteng nakapatong sa singsing ng kanyang lola. Nag-iisa at maliit lamang ang batong iyon. Ngunit ang alaala na iyon sa mga henerasyon ay hindi mapapantayan ng kahit na anong halaga. It's beautiful. Sa pagkakaalala niya ay iyon ang pinakapaboritong isuot ng lola niya. Hindi dahil obligado itong isuot iyon, kundi dahil hindi nahilig sa alahas ang lola niya. Higit kanino man siya at si Isabel ang mas nakakakilala sa lola nila. Pareho silang lumaki sa poder nito noon at alam nila kung ano ang gusto at hindi gusto ng kanyang lola. Ang singsing na iyon na ata ang pinakatangi-tangi sa lola niya. Tuloy ay hindi niya maiwasang mangulila sa namayapang donya. Tumulo ang kanyang luha ngunit kaagad din niya yung pinunasan. Old but gold, isn't it? Tumango at bumaling siya sa kanyang lolo. I miss her. Me too. Mapait na ngumiti ang matanda. Hinihintay ko na lamang ang oras ko upang makita ko siya muli. Lolo! Suway niya sa hindi maganda nitong biro. Mahina itong natawa na ikinainis naman niya. What? I am old enough. Inaasahan ko na darating ako sa oras na yun. Pero malakas ka pa. Huwag ka nga magsalita ng kung ano-ano. Asik niya rito. Kidding aside, Harleen. I really want to get a proper rest. Not now. Lumapit siya sa matanda. Mula sa likod nito, iniyakap niya at hinalikan sa tuktok ng ulo ang kanyang lolo. We still need you. Yeah, may isa pa akong apo na hindi pa nag-aasawa. Yeah, hintayin mo pa ang mga apo mo sa tuhod bago ka sumunod kay lola. Biro niya, pero sa isip niya ay imposible na mangyari iyon. Kahit malakas pa ito, hindi na maitatago sa itsura nito na malapit na ito sa hangganan. Sinusulit na lamang nilang mga sandali na kasama pa nilang matanda. Sana ay kasya kay Norma ng singsing. Ani ng matanda. I think so. Should I propose to him now? Biro niya na mukhang sinang-ayunan pa ng matanda. Do it! Biro siyang napairap. Should it be other way around? Wala namang mali kung iibahin natin. Lolo, buntis ako. Mahinang natawa ang matanda. Siya naman ay napailing at muli itong niyakap. Napangiti at nakahinga ng maluwag si Norma nang mabasa ang text ni Harleen. Meet me tomorrow. I love you. Na may kasamang heart emoticons. Doon pa lang alam na niya na magiging maayos na sila.
Nabibigyan na siya ni Harleen ng pagkakataon at makakapagsimula na silang muli kasama ng magiging anak nila. Sisiguraduhin niya na sa pagkakataong iyon, magiging mabuting asawa at ama siya sa kanyang mag-ina. Gagawin niya ang lahat upang wag lang ang mga ito masaktan. Lahat ay ibibigay niya kay Harleen, mapasaya lang ito habang buhay. Nawala ang lahat ng bigat na nararamdaman niya. Kahit papaano'y naibsan ng lungkot at sakit na nararamdaman niya sa mga oras na yon. Hindi niya alam kung anong meron sa lolo ni Harleen at alam na alam nitong likaw ng bituka ng dalaga. Para bang nanahilang ito sa panahian na gamit lang ang sariling mga kamay. Don't worry, my granddaughter will not gonna leave you. Nung unay may alinlangan pa siya dahil kilala naman niya si Harleen. Matapang ito at gagawin kung anong sinabi. Ngunit mas kilala ng matanda ang dalaga. Mas alam nito kung anong tumatakbo sa isip at puso nito. How do you know for sure? Because I am used to them. Napukaw ang kanyang atensyon nang tapikin siya ng kanyang kuya Lemuel. Light a candle for mom. Anito saka iniabot sa kanyang kandila at lighter. Bumaling siya sa larawan ng kanyang ina. May magandang ngiti sa labi. Animoy walang sakit na iniinda. And leave a few words too, bago ka umalis. Tumango siya saka tumayo. Tinungo niya ang mesa kung nasaan ang larawan at urn ng kanyang ina. May ilan sa bulaklak ang nahulog na sa mga tangkay nito, kaya naman kanya itong pinulot at inalapag sa harap ng larawan ng kanyang ina. Too bad, you aren't gonna see your grandchild. Mapait siyang napangiti. Ayokong magkaroon ka ng masamang imahe sa mga anak ko. Kaya naman, ikakwento ko lang sa kanila kung gaano kakabuting ina. I am sorry if I failed you as a son. I know there is a lot of things that I did in the past that you don't really like, but I know you love me. Walang ina na hindi kayang patawarin ang kanilang anak, kahit gaano pa ako naging pasaway. I know you thought of yourself as a failure for failing to raise me as a good person. I know you did everything to put me in the right path, but yet, I still failed you. Mom, you didn't. I am a failure for choosing that. But I don't regret it. Because if I don't choose what I am today, hindi ko makikilala ang babaeng nagpatibok sa puso ko. Bumugso ang kanyang damdamin. Ang tapang niya bilang anak ay napalitan ng kahinaan. Para siyang bata na humihikbi sa harap ng kanyang ina. Nagsusumbong. I miss you already. We haven't had any conversation since we met. Hindi ka na kasi makausap. I couldn't say something because I know I might cry. Baka tuksuhin mo naman ako. How such a crybaby I am when it comes to you. Napaluhod siya at yumuko sa mesa. Ang kuya Lemuel niya ay lumapit at hinahagod ang kanyang likuran. I know you are in a better now. Siguro makakahinga ka na ng maluwag kasi hindi mo na ako mapagsasabihan. But I still have a selfish request. Please, Mom, still guide me. Watch over me and my child. Watch me become a good parent. Be proud of me once again. I love you. Hinayaan lang siya ng kuya Lemuel niya. Ngunit naroon ito upang damayan siya. Ang kanyang amay lumapit rin at ito na nagsindi ng kandila para sa kanya. Siya ay patuloy pa rin humahagulhol. Hirap siyang makahinga dahil sumasabay ang kanyang hikbi sa bawat paglanghap niya. She never thought of you as a failure, son. I did, but she didn't. She may be disappointed but never like that. Hindi mo man alam pero palagi kanyang iniisip. Gusto kanyang dalawin sa kulungan pero pinipigilan ko siya. Ang nasa isip ko kasi kapag walang dumalaw sa'yo, baka matauhan ka at bumalik sa amin. Pero napagtanto ko na mali pala ako. Kung alam ko lang naaabot ang ina mo sa ganito, hindi ko na sana siya pinigilan pa. Higit kanino man, sa akin siya may sama ng loob. Sobrang miss na miss ka na ng ina mo. Siya ang unang naging masaya nang malaman namin na nakalaya ka na. Gayon man hindi namin magawang puntahan ka dahil ayaw ko na maging talunan sa harap mo. My pride got in the way and that kept you and your mom from reuniting. Your mom loves you dearly. And I hope that someday you can forgive me. I forgive you. Putol niya sa ama. But I will never be like you. Hindi ko ipaparamdam sa mga anak ko kung anong nararamdaman ko ngayon.
I don't want them to feel alone. I want them to feel secure and loved. Sure, I will not tolerate their bad, but I will never be strict to them. I will make sure that they won't feel caged under my rules. I will be a good father to them. I want them to grow up knowing how lucky they are to have a parent like me. I will love them with all my might. Nanlulumong na pangiti ang kanyang ama. I am sure you will, son. Thank you for giving me a chance. Sana ay mapatawad rin ako ni Harleen. Sana ay magkaroon tayo ng isang masaya at malaking pamilya. We will. Just give us a time to recover. Tumango ang ama niya. Napabuntong hininga siya sa kapinunasan ng kanyang luha. Ramdam niya ang hapdi sa kanyang namamagang mata dahil sa sunod-sunod na pag-iyak. Ang pagod na namumuuna sa kanyang buong katawan. Uuwi na ako. May lakad pa ako bukas. Paalam niya. Mag-ingat ka. Tumango siya at naglakad palabas ng bahay. Hindi na siya nakapagpaalam pa sa iba niyang mga kapatid. Papasok na sana siya ng kanyang sasakyan nang makita ang isang bulto sa ilalim ng madilim na sulok. Napansin siguro nitong tingin niya, kaya naman kaagad itong umalis. Hindi niya na ito pinagtuunan pa ng pansin at pumasok na lang sa kotse. Bubuhayin na sana niya ang makina nang makatanggap siya ng mensahe sa kanyang cellphone. Sa pag-aakalang si Harleen iyon ay kaagad niyang tiningnan. Ngunit ang kanyang ngiti ay nawala nang mabasang nasa mensahe. Hindi kita hahayaang maging masaya. If I can't have her, nobody will. Hindi mawala ang ngiti ni Harleen sa labi pagkagising niya ng umaga at pagkatapos niyang maligo. Inayos niya ang sarili sa salamin. Siniguro niyang maayos ang itsura niya sa pagkikita nila ni Norman. Kahapon lang naman sila naghiwalay pero parang kay tagal na niya itong hindi nakita. Kung tutuusin ay parang matagal na silang hindi nagkita. Sa loob ng ilang buwang pangyayari at ang samahan ng loob niya rito, ay ngayon pa lamang niya makikita ang binata na hindi masama ang kanyang loob. Bumaling siya sa kanyang cellphone nang tumunog iyon. Kanya iyong tiningnan at nabasa ang unknown caller. Si Norman iyon at malamang ay gusto na siya nitong makausap, pero wala siyang balak na sagutin. Gusto kasi niya itong makausap ng personal. Kaya naman pinatay niya ang tawag saka siya nagmamadaling nagtungo sa baba kung saan naabutan niya ang kanyang mga magulang. Ang kanyang ama na nasa upuan nito at abalang sumisimsim ng kape at nagbabasa ng dyaryo. Samantalang ang ina naman ay inaayos ang flower vase na nasa gitna ng mesa. Good morning, ma'am, dad. Nakangiting binati niya ang mga magulang. Pinaningkitan naman siya ng ina. You should be careful when you are going down the stair. Kinuha niya ang tinidor, saka tumusok ng bacon at isinubo. I am careful, mom. I could hear your footsteps. Yeah, sweetie. Sigunda ng ama. Buntis ka pa naman din. All right, I'll be careful. Ibinaba ng ama ang dyaryo saka bumaling sa kanya. Ngayon ba kayo magpapakasal ni Norman? Tumango siya. He doesn't know yet. It's just a simple ceremony. Tayo-tayo lang. Yeah, I just don't want us to be the center of attention sa mga media. Especially when that guy is still around. Who? Alcantara? Tumango ang ama. What about him? Well, your father received a text from anonymous number. Anong meron sa text? Nagkatinginan ng mag-asawa. Nakita niyang pag-aalala sa kanyang ina. It says, I will have her back. So, I suggest na after this small wedding ay lumipad muna kayo ni Norman sa Spain. Doon muna kay... Mom, I know Travis. He will not do that. I mean, he knows who we are. Let's just be careful. Anang ama. I am sending you both to Spain. All right, if that's what you want. Hindi na nagsalita pa ang kanyang ama. Siya naman ay tinapos na lang ang inilagay na bacon at nagsali ng gata sa baso bago tumayo. San ka pupunta? I am going out. Anak. Ma, I'll be fine. Tumayo ito. Samahan na lang kaya kita. Ma, dyan lang ako sa front yard. Magpapaaraw. Napabuntong hininga ang ina. Okay, I'll just keep the blinds open so I can see you. Hindi na ako bata, ma. Ngumiti lang ang ina. Siya naman ay nagtungo na sa labas. Napapikit siya nang tumama ang araw sa kanyang muka.
Nag-inat-inat siya ng kamay habang nagpalakad-lakad sa harapan ng kanilang Bermuda. Nang matapos siya sa pag-inat ay hinaplos niya ang kanyang tiyan. Hey baby, makikita na naman natin si Daddy. Are you excited? Mahina siyang natawa. Nasa ganoong sitwasyon siya nang may mag-doorbell. Naglakad siya patungo roon sa harap ng nakasarang gate. Dahil sa mataas ang maliit na gate at hindi kita ang nasa labas ay binuksan na lamang niya ang gate. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita kung sinong nasa labas. Travis, ngumisi ito. Sa mga mata nito ay kita niyang pagsamba nito sa kanya. Hey, my Roxy. What are you doing here? Matalim ang tingin niya sa lalaki. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig na sa galit. How did you know where I live? Kapag may gusto kang makita, hahanapin at hahanapin mo. Hindi ba yun ang palagi mong sinasabi sa akin? Ano pa bang gusto mo? You should live your life peacefully. Pwede ba tayo mag-usap? Naging seryosong itsura nito. Kahit ngayon lang. Promise, huli na to. Nagtagis ang kanyang bagang. Ano pa bang dapat natin pag-usapan? You almost ruined my relationship with Norman. Hindi ka pa ba nasisiyahan? How about we talk for a while? Just you and me. Somewhere else? Nagbadya itong lumapit sa kanya ngunit umatras siya. Stay where you are. I will sue you for trespassing. Nagbabanta niyang wika. Mahinang natawang lalaki. Dahilan para makaramdam siya ng kaba. Ang panginginig ng kamay niya ay hindi na lang dahil sa galit, kundi dahil sa kakaibang aura na ibinibigay ng lalaki sa kanya. Natatakot siya. You know, I hired someone to stalk that guy. Why you? Animoy kutsilyo ang kanyang mga tingin na tinitigan ng lalaki. Subukan mo siyang galawin. Sinisiguro ko sa'yo na sa kulungan ng bagsak mo. Kapag hindi mo ako sinunod, I will just call him and tell him to shut that asshole of yours. Travis! Shut your mouth. Dinukot nito sa bulsa ang cellphone, saka tumipa ng numero upang tawagan. Nang sumagot ang nasa kabilang linya ay napangisi ito. How is the guy? Okay, wait for my signal. And if my baby did not do what I say, you have permission. Nakatingin ito sa kanya habang sinasabi iyon. Loko ka! Naikuyom niya ang kanyang mga kamay. I know that from the very beginning, baby. I don't care. I hate you! From the bottom of my heart, I hate you! Gigil na aniya. Hindi ito kumibo. What do you want? You. Hindi mo ako makukuha. Now that I am think of it, I think I never really loved you. Lies, baby. You are a great liar. Natawa ito. Mas kilala kita, kaya alam ko kung anong ugali mo. Alam ko kung kailan ka nagsisinungaling at kung kailan ka hindi. I am telling the truth. I never loved you. Saad niya. Kasi if I did, siguro matagal na akong pumayag sa mga alok mo. If I did love you, I will tolerate your bad deeds. I will be jealous of all your women. Siguro kaya hindi kita hiniwalayan ay dahil alam kong ikaw lang ang kakampi ko noon. Natakot akong mawala ka kasi baka mawalan ako ng kakampi. But I was wrong because I met him. We will change that. Come with me. Hindi siya kumilos. Tiningnan lang niya ang lalaki. Or he'll die. Huwag mo akong subukan, Harleen. I am capable of killing when I have to. Nawala ang tapang niya. Kasabay ng butil rin ng luha ang tumulo sa kanyang mga mata. Hindi makapaniwalang napamaang siya. Mas dumoble ang kaba sa puso niya nang wala siyang makitang kahit anong biro sa emosyon ni Travis. You're crazy. Mahinang bulong niya. Mahal mo siya, di ba? Kung totoong mahal mo siya, sasama ka sa akin. At hayaan mo siyang mabuhay ng payapa. You are crazy. You should be put in mental. I am crazy for you, I guess. Kibit balikat nitong sabi. Sabi nila if you really love the person, you let her go. But in my case, I might go insane. I can't bear the thoughts of you being with someone else, while me suffering. So help me, before he kills somebody else. You did this to me, Harleen. Fix it. What do you want? Let's die together. Norman, I am sorry, but I am leaving you. Masyadong mabilis ang mga pangyayari.
at akala ko kaya na kitang patawarin. I've been thinking about it since last time and come to realize that I want more. I need more. I don't need you. I hate you for being the reason of all my suffering. You are the reason why my life is miserable. And love was not enough to erase that, and that I will never ever overcome. I am sorry. I hope you live life and move on. May your soul always be with you. Pagkatapos mabasa ni Norman ang huling text ni Harleen sa kanya, ay napagdesisyonan niyang hayaan na ito. Hindi niya na pwedeng ipilit ang gusto niya sa dalaga dahil ito na mismong umayaw. Mahal niya ang dalaga kaya naman nirerespeto niya ang desisyon nito. Mahal niya ito kaya naman pinapalaya na niya ito. Nang araw rin na yun ay umalis siya at hindi na nagpakita pa sa pamilya ni Harleen. Nagsimula siya muli ng panibagong buhay na malayo sa dati niyang buhay. Kahit masakit ay sinikap niyang itayo muli ang sarili. Nagkaroon siya ng maliit na negosyo na napalago naman niya ng maayos. Lumipas ang 3 taon ng kanyang pag-iisa ay nakaramdam siya ng kalungkutan. Sa kalagitnaan ng pag-iisa niya ay nakilala niyang isang batang lalaki sa isang kalye. Walang pamilya at walang tirahan. Kinupkup niya ito at tinuring na anak, pinag-aral, binihisan at binigyan niya ng tirahan. Ang kalungkutan ay nawala sa kanya at napalitan ng bagong kasiyahan sa katauhan ng batang kanyang sinagip sa kalye. Pakiramdam niya ay nagsimula na naman ang buhay niya. Naibsan nitong pangungulila niya kay Harleen at sa kanilang anak. Sa paglipas ng panahon ay naging matagumpay si Norman sa buhay. Naging kilala siya sa kanyang mga pinta at nagkaroon ng sariling art gallery. Muli siyang bumalik sa buhay niya sa syudad at dinalaw ang kanyang pamilya. Ang kaibigan niyang si Cole ang naging katuwang niya sa negosyo niya. Ang anak naman niya ay kasalukuyan nag-aaral sa isang universidad sa kursong Bachelors of Fine Arts. Gusto nitong sumunod sa kanyang yapak. Napangiti si Norman habang pinagmamasdan ng anak na abalang nagpipinta. Nakaupo siya sa silya at sumisimsim ng mainit niyang kape. Kanya iyong ibinaba, saka siya tumayo at lumapit sa anak. Pinakatitigan niyang pinta nito at hindi niya maiwasang mauyam. Hindi niya makita kung anong meron sa drawing ng anak. The scene needs to be lively, Uno. Napabuntong hininga ang anak. What do you mean by lively? Palagi mo na lang pinupuna ang pinta ko, Dad. Because you are not putting too much effort. Para kang nagdodrawing ng itlog na walang laman sa loob. It's not an egg. Inis siyang binalingan ng anak. It's a landscape. A landscape. That's just a phrase I use, son. Tinapik niya ito sa balikat. Come with me. Napabuntong hininga ito at tumayo. Sumunod ito sa kanya patungo sa basement. Dad, napasinghap ito at hindi makapaniwala. Are you really letting me into your basement? Yes. Oh my God. Baka sa anak ang tuwa. Kulang na lang ay mapatalon ito. Parati kasi siya nitong kinukulit sa kanyang basement. Naroon kasi ang obra niya na hindi pa nakikita ng iba. Obra na siya lang ang nakakaalam. Gustong-gusto na makita iyon ng kanyang anak. Kaya naman nangungulit ito sa kanya. Sa bawat pangungulit naman nito ay ang parati niyang pagbabawal sa anak. Are you sure? It's about time. Kinuha niya ang susi sa bulsa at pinasok iyon sa doorknob upang mabuksan ang nakasarang basement. Puno ng kislap ang mga mata ng anak na pumasok roon. Ngunit madismaya nang makita na walang ibang naroon kundi ang isang painting na nakapatong sa wood tripod at mga lapis na nakakalat sa isang mesa. It's a painting of a woman. Humahangan tumango siya habang nakatitig sa larawan ng isang babae. Hindi niya alam kung ilang buwan na niyang hindi iyon nakita. I missed it. She is beautiful. Sambit ng anak. Who is she? My wife. Sagot niya na hindi inaalis ang tingin sa larawan ng babaeng nasa canvas. May kung ano na bumara sa kanyang lalamunan. Ang sakit na hanggang ngayon ay hindi pa rin mawala sa kanyang puso. Hindi mo siya nabanggit sa akin, Dad. Mapait siyang napangiti at hindi na lang sinagot ang anak. Dad, is she dead? I don't know. You got divorced? No. Huh? Puno ng kaguluhan ng anak. Hindi ko maintindihan. If she's not dead and you're not divorced, then what? She vanished. Oh, I am sorry.
Lumapit siya sa larawan nito. Hinaplos ng likuran ng kanyang palad ang pisngi na para bang hinahaplos nitong mismong pisngi ni Harleen. I hope she's okay. Wherever she is now, whatever she is doing, I hope she is happy. Do you still love her? She left you. Of course, that will never fade away. Napangiti siya. Hindi niya alam kung ang ngiti ba na iyon ay maiibsan ng pangungulila niya sa kanyang mag-ina. Pero umaasa siya na balang araw ay makikita niya muli ang mga ito. I hope they are in good place. Tinapik siya ng anak dahilan para balingan niya ito. Ngumiti ito sa kanya. Uno reminds him of Harleen a lot. Pareho rin sila ng sitwasyon nito. Ngunit dahil sa maayos na pagpapalaki niya, ay hindi nawala ang landas ng anak niya. Yun ang pinangako niya sa kanyang ama noon. Ngunit dahil hindi niya kapiling ang kanyang anak, ay wala siyang mapagbabalingan ng pagmamahal. Kaya naman laking pasasalamat niya at nakilala niya si Uno. Dumating ito sa panahong nag-iisa at nalulungkot siya. Magkasing edad kayo. Sino? My child. Kung kasama ko siya, magkasing edad sana kayo. Matamis na ngumiti ang kanyang anak. Sana makilala ko siya. Magiging mabuting magkapatid kayo kung sakali. Inihiling niya na kahit man lang ang kanyang anak ay makilala niya. Kahit yun na lang ang ibigay ng Panginoon sa kanya. Ipagpapasalamat niya iyon ng buong buo. What happened 19 years ago? Get in the car! Utos ni Travis sa kanya. Bumaling siya sa kanilang bahay at umaasa na makikita siya ng kanyang mga magulang. Ngunit dahil malayo sa gate ang bintana ng dining area, ay walang makakakita sa kanya. Harleen! Inis na hinatak siya ni Travis. Get your filthy hands off me! Binawi niya ang siko na hinawakan ni Travis. Matalim niya itong tinignan. Sasakay na ako! Go! Sumakay siya sa passenger seat at sinuotan ng seatbelt ang sarili. Ang kanyang dibdib ay kumakabog sa takot at nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi niya alam kung saan talaga siya dadalhin ni Travis. At hindi niya maalis sa kanyang isip ang sinabi nito kanina. Let's die together. Anong klaseng aksidente kaya ang mangyayari sa kanila? Ipapasagasa kaya nito sila sa malaking truck? Dadalhin kaya siya nito sa isang lugar at babarilin sa kanito isusunod ang sarili? Hindi niya alam. Hindi niya mabasa kung ano ang takbo ng isip ni Travis. Masyado itong nabulag sa pagmamahal at kung ano-ano nang tumatakbo sa isip. Huwag mo sasaktan si Norman. Nangako ka sa akin. Binuhay ni Travis ang kotse nito, saka yung pinausad palayo sa kanilang bahay. Of course, Roxy. Don't call me that. Tiimang bagang niya aniya. Go, text him. Ibinigay nito sa kanyang cellphone nito. What? Text him something that can hurt him. Bakit ko naman yun gagawin? I love him. Gagawin kong lahat makawala lang sa'yo. Balikan siya. That's not gonna happen. You'll probably wait for him for about 50 years of your afterlife. Napamaang siya. Talagang seryoso ka sa gusto mong mangyari? Have you ever considered the mere fact that I am pregnant? Na may buhay akong iniingatan? If you really do love me, why are you doing this? Kaya ko to ginagawa ayaw kitang mawala. This is selfish. You're selfish. I hate you. Just text him, or I'll kill him instead. No! Inihinto nitong sasakyan at inis na kinuha ang cellphone. Fine, I'll do it. Hindi niya alam kung anong tinitipan nito, ngunit isang sigurado niya, hindi yun magiging magandang balita kay Norman. His number? Umiling siya. I won't give you. Don't fuck with me, Harleen. I am pissed. I don't care. Malutong itong nagmura, saka dumukot ng kung ano sa compartment na nasa harap niya. Nanlaki ang kanyang mata nang makitang baril iyon. Malakas na kumabog ang puso niya. Nang itutok nito iyon sa kanyang tiyan. Halos manghina siya nang maramdaman ang nguso niyon. His number or that child of yours. Trust me, Harleen. I don't really care if your child die. Mabuti pa nga para nang sa ganun wala akong kaagaw sa'yo. Walang iya ka? Oh, not so touched now, are we? Ngayon ko palang nakita ang ganyang ekspresyon sa mukha mo. It's fascinating to see that you can get scared Now, his number. Nanginginig na kinuha niyang cellphone nito.
Bago niya tinipa ang numero ni Norman, ay binalikan niya ang mga ginawa ni Travis. Halos madurog ang puso niya nang mabasa iyon. Dinagdagan niya ang text bago niya nilagay ang numero ni Norman. Inagaw iyon ni Travis sa kanya saka pinindot ang send button. Binuksan itong bintana ng kotse at tinawag ang isa sa mga pulubing naroon. Sa'yo na. Ngumiti ang walang kamalay-malay na pulubi. May password iyon kaya tsak na hindi yun mabubuksan ng lalaki. Nang isara ni Travis ang bintana ay doon nagsimulang tumulo ang luha niya. Kasama ng cellphone, animoy tinangay rin ang kakapiranggot na pag-asang meron siya. Ang mga salitang laman ng text na iyon ay sadyang masakit at hindi niya alam kung makakaya ni Norman. Humalukip-kip siya at niyakap ang sarili. Akala niya ay makakapagsimula sila ni Norman, pero nagkamali siya. Nagkamali siya sa akalang wala nang ibang makakahadlan sa pagmamahalang meron sila. I guess there is no such thing as happy ending to me. 19 years later. Nagising siya sa madilim na silid. Walang bintana na magbibigay sa kanya ng liwanag na manggagaling sa labas. Tumayo siya at kumapa sa kanyang paligid. Sinikap niyang hanapin ang pader na malapit sa bakal na pinto upang buksan ang ilaw. Napangiwi siya nang maramdaman ang kirot ng kanyang mga pasa sa katawan. Mom? Ang magandang boses na nanggagaling sa labas ang siyang nagbigay ng direksyon sa kanya. Napangiti siya at mabilis na tinahak ang pinto. Nang mahawakan ng bakal na pinto ay niyakap niya iyon. Animoy niyayakap ang kanyang anak. Kamusta ang araw mo, anak? Dinig niya ang pabuntong hininga ng anak. Hindi maganda. You're in that room again? Dad punished you again? Mababa ka sa boses ng anak ang inis. Ano kasi, your dad. Hindi niya masabi sa anak ang totoo. Ayaw niya itong masaktan ito sa katotohanang siyang sumasalo sa dapat ay maranasan ito sa demonyong lalaki. Mom. Anak. I promise to get you out here. Hang in there, okay? Hindi niya napigilang mapaluha. Masaya siya dahil kahit papaano ay nailuwal niya sa mundo ang anak. Sa mundo na hindi niya alam kung sino siya. Nagising na lang siya isang araw na wala siyang ideya kung nasaan at sino siya. Ang alam lang niya ay buntis siya at malapit ng mga anak. At ang lalaking nagpakilala sa kanya na asawa. Sa loob ng taon na pagsasama nila ni Travis ay maayos naman sila. Ngunit nang lumaki na ang kanyang anak ay nag-iba na ang ugali nito. Ang galit nito ay nabaling sa pisikal na pagtrato sa kanila ng kanyang anak. Sinasaktan na rin nito ang anak at bilang ina ay masakit sa kanya na makita ito na nasasaktan. Kaya naman kinausap niya si Travis na ibaling na lang sa kanyang galit na meron ito sa kanyang anak. At sa tuwing nalalasing o hindi maganda ang timpla nito, ay inihahanda niya na ang kanyang sarili. Ngunit naging iba ang dahilan ng parusa nito sa kanya. Kagabay kinausap niya ang asawa niya tungkol sa pangalang binabanggit nito sa panaginip. Norman, na minumura nito kapag lasing. Nagsisisi siyang binanggit pa niyang pangalang yon, na siyang dahilan ng pagkagalit nito sa kanya. I want to see the world too, Mom. Natigilan siya. World? Hindi niya alam kung anong naghihintay sa kanila sa labas. Ang alam lang niya ay kalayaan para sa kanila ng anak. Hindi naging magandang kapalaran para sa kanila. Pareho nilang dinaranas ang hirap at kagustuhang maranasan ng kalayaan. Tulad ng mga ibon na nakikita niya sa himpapawid, gusto niyang maranasan ang maging malaya. I want us to live a normal life. Out of this tall concrete wall and secluded house. I want to meet new people, Mom. Me too. Mabilis na naimulat ni Harleen ang kanyang mga mata nang marinig ang boses ni Norman. Kaagad niya itong niyakap ng mahigpit habang hinahabol ang kanyang paghinga at maging ang mabilis na tibok ng puso niya. Pikit mata niyang ninanamnamang mainit na katawan ng binata. Ramdam niyang mainit at malamig na pawis na tumatagaktak sa kanyang katawan. Kahit may aircon ay hindi pa rin mahinto sa paglabas ang kanyang mga pawis. It was just a dream. A nightmare. What? Nag-aalalang tanong nito. Hanggang ngayon ay napapanaginipan mo pa rin si Travis? Don't worry, he's behind bars now. He will never ever touch you again. Isang linggong nakararaan mula nang tangkasyang dukutin ni Travis. Pero hindi pa rin mawala sa isip niya ang posibilidad na mangyayari sa kanya kung sakali mang madukot siya ni Travis at ilayo kay Norman. Na kahit ang mangyayari kay Norman ay nakikita rin niya sa panaginip. Mabuti na lang ng araw na yon
ay nakita ni Isabel ang pagdukot sa kanya ni Travis at kaagad nitong itinawag sa pulis. Nagpapasalamat rin siya dahil naglakas loob itong sundan ang sasakyan ni Travis, kaya naroroon siya at kasama pa rin si Norman. Pinakawalan niya ito at pinakatitigan. I love you. Matamis na ngumiti ang lalaki. Saka nito sinakop ang kanyang labi na masuyo naman niyang tinugon. You want to name our baby Uno? Tanong niya nang pakawalan ng lalaki ang labi niya. Uno? Kunot noong tanong ni Norman. Why? Wala lang, in case it's a boy. Paano kapag babae? Natigilan siya. Hindi niya maalala ang pangalan ng babae sa panaginip niya. I don't know. Baby, I want a girl to be our firstborn. Sabi kasi nila kapag daw babae ang unang anak mo ay carbon copy ng tatay niya. Saad nito. I want to see if it's true. Mahina siyang natawa. We'll see. Pero kapag lalaki, Uno ang pangalan. Kapag babae, let's name her, Seria. Kumunot naman ang kanyang noo sa pangalang sinabi nito. Sounds like Isabel's name. What's wrong with the name? I think it'll fit her. Kesa naman sa Uno. Maganda naman ng Uno ah. Unique. Alright. Ayoko nang makipagtalo sa'yo. Baka kung saan pa mapunta ang usapan natin. Tumayo ito at nagsuot ng boxer. At bago pa man matakpan ng maumbok nitong pang-upo ay pabiro niya itong pinalo. Oh, that hurts! Malakas siyang natawa at ito naman ay salubong ang kilay na humarap sa kanya. Ngunit kalaunan ay ngumisi ito. You actually turned me on. Tinaasan niya ito ng kilay. Really? Kagat-labi siyang sumandal sa malambot na headboard ng kanyang kama. Kagabi halos lunurin nilang isa't isa sa pagnanasa sa kanilang katawan. Napagod sa marahas na pagniniig. Ang boxer na dapat sana'y iaangat ni Norman ay tuluyan itong ibinaba. Muli itong tumungtong sa kama at lumapit sa kanya. Ang labi nito'y mariing sinakop ang kanyang labi. Impit siyang napaungol sa nakakabuhay nitong ginagawa sa kanya. Marahas na tinanggal ni Norman ang kumot na nakabalot sa katawan niya. Saka siya nito pinahiga. Ramdam niyang init ng katawan nito na naging dahilan ng pag-iinit ng kanyang katawan. Parang lantang gulay na napahiga siya sa kama. Wala na siyang lakas upang tulungan si Norman sa pagkilos, kaya naman hinayaan na lang niya ito na gawin kung anong gustong gawin. Marahas na bumagsak si Norman sa ibabaw niya. Dinig nilang pareho ang tambol ng kanilang mga puso at ang marahas na paghabol sa kanilang hininga. I wish we can be like this forever. Ani Norman. Making love forever? Pinalo niya ito sa braso. Di napagod naman ako, baliw ka ba? Pinakatitigan siya nito. Ang mga mata nito'y punong-puno ng paghanga sa kanya. Yes, I am crazy. I am crazy for you. Ngumiti siya. Pwede bang hindi na lang tayo lumabas ng bahay? Ngumuso pa si Norman. Nagpapaawa sa kanya. I want us to cuddle like this. No, kahit gusto ko man hindi pwede. My family are expecting us. Mahina itong umingos. Can we just wear the ring and sign the marriage contract? Sira, I want us at least to have a memory of our union with our family. Aniya, mas maganda yung may babalikan tayo kapag tanda natin. I guess you're right. Bigla itong bumangon, dahilan para mapamura naman siya sa gulat. Inilahad nito ang kamay sa kanya. Come on, let's take a bath. Ang ngisi nito may kakaibang kahulugan. Maybe we can go for another round. Tama na, natatawang sabi niya. Baka malate na tayo, sabihin pa nila runaway bride and groom tayo. Natawa si Norman. Alright, mamayang gabi na lang. Kinuha niya ang kamay ni Norman at hinila naman siya nito patayo. Wala silang saplot sa katawan na tinahak ang banyo. Sabay silang naligo sa shower. At tulad nga ng inaasahan niya ay naglilikot na naman ang kamay ni Norman. Bago pa man siya mabaliw sa ginagawa nito'y pinalo na niyang kamay nito. Huminto ang labi nito na gumagapang sa leeg niya at kunot noong tumitig sa kanya. What? We are gonna be late. Stop it. What can I do? Kibit balikat na anito. I am addicted to you. You're like a drug that I don't want to quit tasting. Inirapan niya ito. Stop it. Bawal niya sa binata. Pinandilatan na niya ito ng mata.
Okay. Itinaas nito ang kamay na para bang susuko na. Pagkatapos ay kinuha ang sabon upang sabunan ng sarili. Siya naman ay itinuloy ang ginagawa. Tahimik na rin silang naligo. Akala ko hindi na kayo makakarating. Papauwiin na sana namin ng pare. Nanunoy ang ani Everest sa kanya. Ano, sawa na ba kayo sa isa't isa? Natatawang siniko naman ni Sapphire ang asawa. Let's just be happy that they're already here. You look lovely, Harleen. Thanks. She's just wearing a normal white dress and a white heels. Bahagya rin niyang kinulot ang buhok para mas maging presentable siya sa harap ng mga tao. Normal lang ang kanilang kasal at tanging mga pamilya lang nilang imbitado. Sa malawak na hardin lang ng mansyon ng kanilang lolo idadaos ang kasal at sa loob lang ng bahay ang reception. Sinulyapan niya si Norman na nasa malayo kasamang pamilya nito at masaya ang mga ito na nagtatawanan. Hey, don't forget the flowers, singit ni Celeste. Ako nag-ayos niyan. Busy kasi si Kayan sa mga anak niya. You look beautiful, Roxy. Maningning na sabi pa nito. Salamat. Si Isabel naman ang sunod na lumapit sa kanya. Wala siyang inaasahan na sasabihin nito. Kaya naman nagulat siya nang bigla ay isuot nito sa ulo niyang flower crown na may kulay dilaw na bulaklak. You made it. I hope you find happiness to the new chapter of your life. Salamat sa lahat. Awkward, sambit ni Celeste. Tumango si Isabel. Anyway, congratulations. Sumunod naman si Aaron at asawa nitong si Rian na nagbigay lang ng advice sa kanya. Si Natalie naman na mangiyak-ngiyak siyang niyakap. Hindi pa ako mamamatay, huwag kang umiyak. I know, I am just happy for you. Sino mag-aakala na makakapag-asawa tayo dahil sa ugali natin? Sira. Sumunod naman si Saiden. Congratulations! Welcome to the Wifey Club. Lahat sila'y bumaling kay Alexa na napakurap naman. Halata sa mga mata nito ang lungkot at mukhang kagagaling lang sa pag-iyak. Kung ano man ang rason na yun ay hindi nila alam. Bakit kayo nakatingin sa akin? That's because you're next. Hold on. Singit ni Aaron. Lumapit ito kay Alexa at inakbayan. Don't pressure my baby sister. If it's time, it's time. For now, enjoy being single. Di mo kailangan ng lalaking sasaktan ka. Find a guy who can treasure you like the way I did. Hindi na lang ito nagsalita pa at ngumiti na lang. Don't find a guy like Everest, okay? Hey! Lahat sila ay nagtawanan. Isa-isa niyang binalingan ng mga pinsan. Hindi niya akalain na magkakaroon sila ng ganitong pagkakataon. Lalo na kay Isabel na kahit minsan ay hindi niya nabigyan ng pagkakataong makausap. Sino mag-aakala na ang mga taong iniiwasan niya ay siya rin palang magpapasaya sa kanya. Family is everything. Napangiti siya. Ilang saglit pa'y tinawag na ang kanilang pamilya sa labas. Si Celeste naman ay inayusan pa siya ulit bago ito sumunod. Mahina siyang natawa at napailing. Norman looked at her with admiration and desire. Ang matamis nitong ngiti ay kay sarap tingnan. He's so handsome. Lumapit ito sa kanya at kinuha ang kanyang kamay. Hindi pa rin maalis ang tingin nito sa kanya. You are much more beautiful every time I see you. Though I prepare you without makeup, mas nakikita kung gaano ka kaganda. She beamed. Are you ready? I am always ready. Hinawi nito ang kanyang buhok. I am ready to spend the rest of my life with you. I want to grow old with you and share everything with you. Ayaw niyang maluha, pero dahil sa mga binitiwang salita ni Norman, ay hindi maiwasang manikip ang kanyang dibdib sa labis na kasiyahan. Wala pa tayo sa harap nila. Huwag ka muna magbigay ng... Shh! This message are only yours to hear. Hindi nila kailangan marinig o kahit pa ng buong mundo. You is enough. Because you are my world. Norman, naging traidor ang kanyang luha dahil hindi na napigilang kumawala sa labis na emosyong nararamdaman. I love you. You may not be my first, but I want you to be my last. Ikaw ang hanggang sa huling hininga ng buhay ko. Hanggang sa Diyos na mismong maghiwalay sa atin. And if God decided to reincarnate us once again, I will look for you. I love you, Harleen. Siniil siya nito ng matamis at malalim na halik. At bago pa man sila malunod ay bumukas ang pinto kung saan lumabas ang mga pinsan niya. Sumilip roon si Celeste at napailing.
Sabi ko na nga ba wala dyan ang pare, nasa labas. Mamaya na kayo What's going on, Mommy? Singit na tanong naman ni Era. Nothing, baby. Go to Daddy before these two contaminate you with their sweetness. Sweet, I like it. No, baby, sakit yon. Bawal ka makaranas nun. Natatawang napailing siya. Hinawakan ni Norman ang kanyang kamay at pinagsalikop iyon. Ang mga mata nito'y muling tumitig sa kanya. Let's go to forever. Ngumiti siya at masuyong tumango. To forever. Sabay nilang tinahak ang daan palabas. Patungo sa landas na silang dalawang magkasama. Ang hinaharap na silang sabay natatahak. Ang habang buhay na kapiling ang isa't isa.